God is requiring everyone to do good and enabling people to do good. Okay. God is enabling man to do good. Why God is enabling man? Because man is not able. Bakit, Pastor, man is not able? Because man by nature are sinful. So, walang mabuting lalabas sa tao. Take note of this, walang mabuting lalabas sa tao. Why? Because we all have sinned and come short of the glory of God. Walang tao. Walang taong pwedeng maging mabuti sa harap ng Panginoon. That's why God is enabling them. It is contrary to the human nature of the sinful human nature. It's contrary. Ibig sabihin, hindi po pwedeng mangyari na magkaroon ng mabuti out of man. Kasi kung meron, mga kapatid, look at this logic, look at this common sense. Kasi kung merong goodness o good works will be coming out of men, why do Jesus Christ need to come in the flesh? Why do God need a vessel, a sinless vessel, na para mamatay sa krus ng Kalbaryo at magkaroon ng blood to shed? If there will be men who can do good works. So magiging baliwala yung kamatayan ni Kristo doon. Dahil kaya naman pala ng tao gumawa ng mabuti. Pero as the Bible says that no one is righteous, no, not one. No, not one. Kahit isa daw, wala. So ilang milyong tao ba, ilang bilyong tao ba meron sa buong mundo at sa mga nakaraang taon pa sa panahon ng Panginoon? Billion, trillion, mga kapatid. Pero, mayroon bang qualified? Wala. Nag-qualify lang ang isa, si Jesus Christ. Because God Himself came from heaven and He manifested in the flesh. That's the only thing na magkaroon ng one man na magkaroon ng kakayanan to do good. And that is Jesus Christ, the flesh of Jesus Christ. Diba ang sabi ng Biblia, for one man, sin enter into this world. Sa isang tao lang, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At isang tao lang din ang kailangan para ang kasalanan na yan ay mabura at mapatawad. At yung taong yun ay si Kristo. The first Adam sinned, but Jesus Christ serves as the second Adam. Siya yung tao, ang Diyos na nagkatawan tao na inosente, walang alam na kasalanan, sinless. Si Adam, nung ginawa siya, he was created, he was sinless. Wala siyang kasalanan. That's why the second Adam pertains to Jesus Christ. Siya yung sinless vessel. At kung may tao na may kakayanang gumawa ng mabuti, mabaliwala yung manifestation ni Jesus Christ. Nakukuha po ninyo. Kaya nga sinasabi dito, although such is contrary to their sinful nature, because the nature of man is sinful. That's why God is enabling man. God is enabling man. Hindi mo kayang gumawa ng mabuti, ang gagawin ni Lord, bibigyan kanya ng chance. Bibigyan kanya ng opportunity to do good. But it's not you, it is God who gave you opportunity. Kaya pag nagkakaroon ka ng pagkakataon na gumawa ng mabuti, huwag mo ipagmayabang, nakagawa ako ng mabuti. Si Lord ang nagbigay sa iyo ng chance. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng opportunity. Kaya huwag mong ipagmalaki na nakakagawa ka ng mabuti. Ipagmalaki mo na may Diyos ka na nagbibigay sa iyo ng opportunity, ng chance para ikaw makagawa ng kabutihan at makagawa ng kapurihan para sa Panginoon. Everybody say amen. That's why performing good deeds is not a natural behavior for human beings who are inherently sinful. Ang pagpe-perform ng mabubuting gawa ay hindi natural sa isang tao sapagkat tayo ay makasalanan, as I've mentioned. Alam niyo, kung ito ay pinaliwanag ni Apostol Pablo sa atin, mga kapatid, nung binasa ko ito, pinaliwanag ni Apostol Pablo, sabi niya, hindi naman,
Bakit ganon? Yung mabuti na gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Yung ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. Alam niyo, nung binasa ko yung Book of Romans, mga kapatid, na-enlighten ako doon sa totoong katayuan natin. Bakit mo nasabi, Pastor, na ang tao ay walang kakayang gumawang mabuti? It is because of our nature. Nature na natin yon. Kaya kung naghahanap ka ng mabuti sa tao, maliban na kung siya ay puspos ng Espiritu Santo, hindi ka makakakita ng mabuti. Kaya kailangan natin ng maging born again. Kailangan ipanganak na muli. Bakit? Kasi kailangan na maulit. Magkaroon ng change. Kaya may repentance, change of heart yan, mga kapatid. Change of mind, change of heart. Ang repentance. May pagbabago. Tingnan niyo mga kapatid, yung pinaliwanag ni Apostol Pablo sa New Living Translation ng Romans chapter 7. Babasahin ko po. Beginning from verse 13 hanggang 25 yan, mga kapatid. New Living Translation. Sabi ng Romans chapter 7, verse 13, how can that be? Did the law, which is good, cause my death? Of course not. Sin used what was good to bring about my condemnation to death. Sabi niya. Ulitin natin, but how can that be? Paano nangyari yon? Did the law, which is good, cause my death? Yung law, yun yung kautusan. Ang kautusan daw ba ay naging dahilan ng aking kamatayan? Of course not, sabi ni Paul. Sin used what was good to bring about my condemnation to death. Ang kasalanan used what was good. Ginagawa ng kasalanan, ang kasalanan ang nagdadala sa tao para siya'y mamatay at makondem. Hindi ang law, kundi ang kasalanan. So, we can see how terrible sin really is. It uses God's good commands for its own evil purposes. Tingnan niyo mga kapatid, yung kasalanan ang terrible. Ang kasalanan ang may kasalanan. It's not the law. Hindi yung utos, hindi yung command ni Lord. Yung command ni Lord ginagamit ng kasalanan para sa kanyang sariling kasamaan. Sabi ng verse 14, mga kapatid, so the trouble is not with the law, for it is spiritual and good. Ulitin ko, the trouble is not with the word of God. The trouble is not with the commandments of God. Kaya kung meron kayong kalituhan sa word of God, may kalituhan kayo sa doktrina, may kalituhan kayo sa scripture, it's not about God is giving us parang trouble. No, it is because this law, this word, these scriptures are in nature spiritual sila at mabuti sila. That's the nature of the word. Ulitin ko, yung Bibliang hawak ninyo, yung Bibliang binabasa ninyo, ang nature niya na spiritual and it's always meant for good. The trouble is with me, sabi ni Paul. Nabasa nyo dyan? The trouble is with me, sabi ni Paul, for I am all too human. Ako'y tao lamang and a slave to sin. Ako ay alipin ng kasalanan. Ako ay tao, ako ay alipin ng kasalanan. Verse 15, I don't really understand myself. Hindi ko naiintindihan ng aking sarili. For I want to do what is right, but I don't do it. Gusto kong gawin ang mabuti, pero hindi ko nagagawa. Instead, sabi niya, I do what I hate. Kung ano yung ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. Naranasan niyo ba yan? Gusto mong bumait pero di mo magawa? Parang ganon, di ba? 16, but if I know that what I am doing is wrong, this shows that I agree that the law is good. Ngayon, alam ko na yung nagagawa ko ay mali. Na-appreciate ko na may word of God na nagsasabi na yung aking ginagawa ay mali. Kaya ang trabaho ng salita ng Diyos sabihin sa iyo kung mali ka o tama ka.
Nakukuha ninyo mga kapatid. Ang trabaho ng salita ng Diyos salamin, di ba? The Word of God is like a mirror, na pag humarap ka, pag binasa mo yung salita ng Diyos, makikita mo yung sarili mo. Kasi the Word of God is telling us that we are wrong. Kasi ang salita ng Diyos by nature ay spiritual and good. Kaya pag binasa natin siya, pag nakarinig tayo ng Word of God, nagigilty tayo, naiiyak tayo, nagsisisi tayo. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos ang nagsasabi that we are wrong. Pero pag ikaw ay tama, ang relasyon mo sa Diyos, sinusunod mo, yung salita ng Diyos, hindi condemnation ang dating sa'yo. Yung salita ng Diyos, ang dating sa'yo ay pagkain ng kaluluwa mo. Lumalakas ka. Nabibigyan ng assurance na ikaw ay tunay na Kristiyano. Everybody say amen. So, in verse number 17, so I am not the one doing wrong. It is sin living in me that does it. Yung bagay na gusto kong gawin mabuti, di ko nagagawa. Ang nagagawa ko yung masama. Hindi talaga ako ang gumagawa, kundi yung masama na nasa akin, yung kasalanan. 18, and I know that nothing good lives in me. Ayan na nga po yun. Nothing good lives in me. That is, in my sinful nature. I want to do what is right, but I can't, sabi niya. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. Verse 20, but if I do what I don't want to do, I am not really the one doing the wrong. It is sin living in me that does it. 21, I have discovered this principle of life. Ito na, sabi ni Paul. Na-discover ko sa prinsipyo ng buhay. That when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. I love God's law with all my heart. But there is another power within me that is at war with my mind. This power makes me a slave to the sin that is still within me. Oh, what a miserable person I am. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Thank God. The answer is in Jesus Christ our Lord. So you see how it is. In my mind, I really want to obey God's law. But because of my sinful nature, I am a slave to sin. Sabi niya, nakita ko itong prinsipyo ng buhay. Na kapag gusto kong gumawa ng tama, ako'y nakakagawa ng mali. Ba't ganon? Sa kagustuhan kong gumawa ng tama, ang nagagawa ko ay hindi ko maiwasang makagawa ng mali. Pero bakit ako nakakagawa ng mali? Ito, pakinggan niyo maigi. Bakit daw siya nakakagawa ng mali? Dahil siya ay, ang kanyang nature ay nasa ilalim at pagkaalipin ng kasalanan. Kaya mga kapatid, maging malinaw sana ngayong gabi, hanggat tayo ay alipin ng kasalanan, walang lalabas na mabuti sa atin. Ngayon, i-analyze nyo, kung wala naman tayo sa kasalanan, kung walang kasalanang namumuhay sa atin, di ibig sabihin, makakagawa ka ng tama. Kaya sabi ni Paul, gusto kong gumawa ng tama, kaya hindi ko maiwasang magkamali. Bakit? It is because, sabi niya, I am a slave of sin. Kaya mahalaga ang bautismo. Doon papasok ang kahalagahan ng bautismo. Huhugasan ng bautismo ang ating mga kasalanan, mga kapatid. It washes away all our sins and we will be forgiven by God. Patatawarin tayo ng Panginoon. At ito pa, bibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para maiwasan, malabanan, maproteksyonan tayo sa kasalanan. And that is the Holy Ghost. Kaya may napupuspos, kaya ang Diyos nagpupuspos ng banal na Espiritu Santo sapagkat alam ng Diyos na tayo ay mahina. Everybody say amen. Ngayon, anong gagawin ni Lord kasi mahina tayo? Bibigyan niya tayo ng kasangkapan, mga kapatid. Bibigyan niya tayo ng paraan para tayo ay maging malakas laban sa kasalanan. And that is the Holy Ghost. Kaya sa Romans chapter 8, verse 26,
Ito ang sinabi ng Biblia. Likewise, the Spirit also help at our infirmities. Likewise, the Spirit, Espiritu, Holy Ghost, mga kapatid, it helps our infirmities. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng infirmities sa Greek? Sa Greek word, ang infirmities ay kahinaan. Hello? So sabi ni Paul, gusto ko gawa ng mabuti. Hindi ako makagawa. Kasi ako'y alipin ng kasalanan. Kaya nagpabautismo siya. Nung mabautismohan siya, it washes away his sin. So wala siyang kasalanan. Binigyan siya ng Diyos ng Espiritu Santo para ano? Kasi alam ng Diyos na kahit na wala ka ng kasalanan, you are weak. Binigyan ka ng Diyos ng strength. Anong strength? Yung banal na Espiritu Santo. Kasi anong trabaho ng banal na Espiritu Santo? Yan. The Spirit also help us in our weaknesses. For we know not that what we should pray for as we ought, but the Spirit, the Holy Ghost, make it intercession for us. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu Santo with groanings which cannot be uttered. Verse number 27. And He that searches the heart, ang banal na Espiritu Santo, sinusuri niya ang puso. He searches the hearts, knoweth what is the mind of the Spirit, because He maketh intercession for the saints according to the will of God. So ang trabaho ng banal na Espiritu Santo, i-align ka sa kalooban ng Diyos. Sasabihan ka ng banal na Espiritu Santo, hindi yan tama ginagawa mo, hindi ka makakasunod sa Panginoon yan. Mali yung iyong ginagawa, hindi yan kalooban ng Panginoon. It's the Spirit. Ang Espiritu nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Kaya, kung babalikan natin sinabi ni Apostol Pablo, kaya hindi niya magawa yung gusto niyang gawing tama. At bakit mali ang nagagawa niya? Dahil alipin siya ng kasalanan. Pero pag ikaw ay hindi na alipin ng kasalanan, pag ikaw ay alipin na ni Kristo, mga kapatid, lahat ng mabuti magagawa mo sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng kapangyarihan, sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Kaya mahalaga ang banal na Espiritu Santo. Kaya may mga nagtuturo na hindi mahalaga ang Holy Spirit, hindi naniniwala sa pagkapuspos ng Espiritu Santo. Tingnan mo ang klase ng paglilingkod nilang ginagawa sa Panginoon, ritual. At may pagka-impokrito. Sa loob ng simbahan banal, pagdating sa labas, puro kasalanan ang ginagawa, puro bisyo ang ginagawa. Pero pagdating ng linggo, parang mga di mahulugan ng karayo, mga kapatid, sa sobrang dami nila, na para bang hindi mabasag yung pinggan sa kanilang sobrang kabanalan, itsura nila. Pero ang totoo, mga kapatid, mga bulok ang kanilang kaluluwa. Alam niyo kung bakit? It's because they refuse to be led by the Spirit. Ang Spirit ang tumutulong sa kahinaan. Walang taong malakas. Walang taong malakas. Kasi niya, galing ka sa kasalanan eh. Paano ka magkakagawa ng mabuti? Galing ka nga sa masama. Wala kang, sabi ni Paul, there is no good that lives in me. Walang mabuti sa akin. Pero dahil napuspos ka ng banal na Espiritu Santo, tinatadya ka ng Espiritu Santo sa loob mo, mga kapatid, yung mga kasamaan dyan, naglalabasan. Kaya puro kabutihan yung nagagawa mo. It's not because of you na mabait ka. It is because of the Spirit of God lives in you. Pastor, paano naman talaga yung sadyang tao na hindi nagmumura, hindi nang aaway, magmula nung bata siya, pero hindi naman siya nagsisimba? Mabuti yung pastor Tanong, yung salitang kabutihan ba, ang standard ng tao, hanggang doon lang ba ang kabutihang standard ng Panginoon? No. Maliban na yan ay mapuspos, maliban niya ay mabautismuhan, hindi mahuhugasan ng kasalanan. Kahit yung taong hindi kumikibo, mabait yan, hindi kumikibo yan. Walang kasalanan, hindi nakapagmura, hindi nakapag... Di mo alam mo nasa isip niyan. Maliban na ang tao, mabautismuhan sa pangalan ni Jesus at mapuspos ng Espiritu Santo. Doon lamang ma-apply yung pagkalinis ng kanyang kaluluwa mula sa kasalanan. Pag hindi na bautismuhan, kahit gaano kabait pa itsura niyan, kaya mahalaga ang bautismo. Lahat ba dito bautismado na? Pag hindi pa po, magpabautismo kayo. Walang iba, hindi yan religion. It's not a religion. It's for your salvation. Para makagawa ka ng mabuti. Kasi kahit anong gawin mo, hindi ka bautismado. Gawa ko ng ganito. Tinan niyo, pastor, nakagawa ko ng ganito. Ako kaya naglinis yan, pastor, sa simbahan. Ako kaya naglampaso yan, pastor. Ako kaya nagpintura yan, pastor. Mabuti.
Pero yung mabuti mo, hanggang dito lang yan. Hindi mabuti sa mata ng Diyos yan. Bakit? Kasi hindi ka pa nahuhugasan ng kasalanan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, gusto kong gumawa ng mabuti, pero ba't ganon? Hindi ko magawa. Dahil alipin pa siya ng kasalanan. Gusto mong makalaya mula sa kasalanan? Bautismo. Magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Huhugasan ng Panginoon ang iyong kasalanan at pupuspusin ka ng Espiritu Santo upang ikaw ay makaiwas sa dagliang paggawa ng kasalanan. Everybody say amen. God's people are exhorted to engage in acts of kindness and righteousness. Ang mga anak ng Diyos ay ine-exhort, tinuturuan, pinakikiusapan, pinaalalahanan na maging mabuti, maging mabait, at matuwid. Everybody say amen. So pag tayo mga anak ng Diyos, kung tawagin natin sarili mga anak tayo ng Diyos, dapat nakikita yung kabaitan sa atin. Tanungin mo yung katabi mo, mabait ka ba? Anong sagot? Ang sagot niya, bakit? Hindi ba? Hindi, galit ka agad. Hindi ka mabait. Kaya sabi ng Galatians chapter 6, verse 9, let us not be weary in well-doing. Huwag daw tayo manghimagod na gumawa ng mabuti. For in due season, sa tamang panahon, we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good. Let us do good. If we have this opportunity, let us do good unto all men. Pag sinabing all men, kasama dyan yung iyong kaaway. Bakit? Hindi man yung kaaway mo, hindi siya man, pastor, hayop siya. Demonyo siya. Galit ka lang, animal siya. Tao pa rin yan. Let us do good unto all men. So kasama dyan ang kaibigan, kamag-anak, pamilya, maging kaaway mo kasama dyan. Especially, kinig po kayo, especially unto them who are of the household of faith. Sa household of faith, hindi lahat kaibigan mo. Hindi lahat kasundo mo. Kahit kapatid mo, kinaiinisan mo. May kapatid kang ginagagalitan mo, kinasasamaan mo ng loob. Pero ang sabi ni Paul, gawan mo ng mabuti lahat ng tao. Lalo't higit yung tao na nasa loob o kasama mo sa simbahan. Amen. Kasi ang bait-bait natin sa iba, sa sarili nating kapatid, hindi. Parang walang pinagkaiba sa loob ng bahay yan, di ba? Yung magkakapatid, away ng away, sigawan ng sigawan sa loob ng bahay. Pero sa labas, ang lambing-lambing sa ibang tao. Nang lilibre pa. Di ba? Pero sa sarili niyang kapatid, o yan na naman! Parang, di ba, parang ang tingin nyo sa kapatid. Ganun ang ibig sabihin. That's what we are trying to say, mga kapatid. Tayo sa magkakapatid sa loob ng simbahan, huwag tayong para tayong mga tigre at mga maging mas mabait tayo, malambing tayo sa mga kapatid natin sa Panginoon kaysa sa labas. Amen. Hindi yung, di ba? Hindi kasi, paano ko sa mawiwin kung hindi ako magiging mabuti sa kanya? Maganda naman yun, pero mas lalo ka maging mabuti sa kapatid mo. Amen po ba? Psalms 37 verse 3, trust in the Lord and do good. Pagkatapos magtiwala sa Panginoon, gumawa ka ng mabuti. So that thou dwell in the land and verily thou shalt be fed. Tingnan mo, hindi ka gugutumin ni Lord. At ikaw ay mapupunta pa sa lupain ng Panginoon. Sa promise ng Panginoon. Bakit? Bukod sa nagtiwala ka sa Diyos, gumawa ka ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti, hindi nag-aasar sa'yo para ikaw maligtas. Ang inuuna, makinig po kayo mga kapatid, ang inuuna nating i-troubleshoot, hindi yung paggawa ng mabuti. Ang una nating i-troubleshoot, yung kaligtasan.
Kasi kahit gumawa ka ng mabuti, kung hindi ka naman ligtas, that is nonsense. Hindi daw ang kaligtasan nakukuha sa gawa ng tao, sa paggawa ng mabuti. Pero ito, makinig kayo, pag ikaw naman ay totoong ligtas, nabautismohan ka sa pangalan ni Jesus, napuspos ka ng Espiritu Santo, at namumuhay ka ng may kabanalan, kahit hindi mo ilista ang paggawa ng mabuti, isa sa mga gusto mong gawin, kusa mong nagagawa. Kusang nagagawa at lumalabas sa iyo ang kabutihan. Bakit? Tunay kang ligtas eh. Totoo kang ligtas eh. May banal na Espiritu Santo sa loob mo eh. Banal na Espiritu Santo. At yung kabanalan na yun, mga kapatid, yun ang maglilid sa iyo into what? Into your salvation. Diba? Follow peace with all men and holiness. For without which, no man shall see the Lord. Paano ka maligtas niyan? Alam nga maligtas ka nang hindi mo makita si Lord. Nasaan ka? Nasa purgatorio lang ako, pastor. Hindi ko matanaw si Lord. Ay, walang purgatorio sa Bible, mga kapatid. Katang isip lang ng mga maling katuruan yan. Dalawa lang ang sinasabi ng Biblia. Langit lang at ang impyerno. Everybody say amen. Wala pong purgatorio, mga kapatid. Amen po ba? Mayroong bersikulo dito, mga kapatid, na it is an explanation of Jesus Christ. Ito'y paliwanag ng Panginoong Jesus. Para ipakita na tayong mga anak niya ay kailangan, we are expected, we are encouraged to do good. Okay, basahin natin. King James Version ng Matthew chapter 5, verse 38. You have heard that it has been said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say unto you that you resist not evil. But whatsoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also. Inagawan ka ng balabal o ng coat, ng damit, bigay mo daw pati yung balabal mo. Ano yun? Good works yun, di ba? Tignan mo, ginagawa ka na ng mali, pero sabi ni Kristo, gumawa mo pa rin ng mabuti. Verse 41, and whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Pag may nagpapasama sa iyo na lumakad ng 1 milya, sabi niya, gawin mong 2 milya. Ano, diba? Kabutihan yan eh. 42, give to him that asked thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. Pag may lumalapit sa inyo para humingi ng tulong, huwag niyong tanggihan. Pastor, wala ako eh. Hindi na naman pera ang pagtulong eh. Ako kayo, ibig ko sabihin. Pairam ako ng pera, Sister Ruth. Pastor, wala akong pera eh. Totoo naman yun, wala ka talagang pera. Anong gagawin ko? Pastor, wala akong pera. Oo, pero try something that could at least ease the pain of your brother or your sister. Sister, wala akong pera, pero pwede ba ako mag-offer sa'yo ng prayer? Pag-pray kita. Yun lang. Nakagawa ka pa rin ng mabuti. Wala ka naman talagang pera eh. Pero at least may nagawa ka pa rin mabuti. Sabi diyan, huwag mong tanggihan ang humihingi sa'yo ng tulong. Hindi lang naman pera po ang tulong, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Then, asa na tayo? Verse 43. You have heard that it had been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. Love thy neighbor and hate thine enemy. Pero sabi ni Kristo, but I say unto you, narinig mo na ito, mahalin mo yung kapitbahay, kamuhian mo yung kaaway. Pero sabi niya, ito sabi ko sa inyo. Yun ang sabi ng world eh, pero ito sabi ko sa inyo, but I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecute you.
that ye may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, sendeth rain on the just and on the unjust. For if you love them which love you, what reward have you? Do not even the publicans do the same? And if ye salute your brethren only, what do you more than others? Do not even the publicans so? Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Anong perfect yung sinasabi niya? Perfect in doing good. Sabi niya, kung ang mamahalin mo lang yung nagmamahal sa'yo, ginagawa din ng mga publikano yan. Alam yung mga publikano? Alam niyo kung sino yung mga publikano? Sila yung mga tax collector noong unang panahon, mga publicans. Diba? Pakitang tao yung kabutihan nila. Kaya sabi ganun, kung ikaw ay magmamahal ng mga nagmamahal lang sa'yo, ginagawa ng mga publikano yan. Sabi ganun. At kung ginagalang mo lang yung mga gumagalang sa'yo, ginagawa din ng mga publikano yan. Ang kuha niyo ibig sabihin, so anong point doon? Pastor, ba't natin binabasa ito? Binabasa natin ito to show you that even Jesus Christ, ang Panginoon mismo, ay nagpapaalala sa atin that we should do good works. Amen. Sabi ko sa iyo, hindi mahirap ito. Once tayo mga kapatid ay filled with the Spirit of God, hindi mahirap ang paggawa ng mabuti. Parang walang question yan kung gagawa ka ng mabuti o hindi. Automatic siya nangyayari. Pero sa mga tao nagdadalawang isip pang makagawa ng mabuti, ewan ko kung may banal na espiritu doon, mga kapatid. Pero kapag may banal na espiritu, mismong espiritu mag-uudyok sa iyo. 'Di ba? Mag-uudyok sa iyo para gumawa ng mabuti. Palakpakan po natin ang Panginoon. God is pleased with the good deeds performed by His people. Ang Diyos ay nalulugod kapag ang tao ay gumagawa ang lalo't kanyang mga anak gumagawa ng kabutihan. Again, ang Diyos ay nalulugod kapag ang mga anak niya ay gumagawa ng kabutihan. Kasi yun yung inaasahan sa atin ng Panginoon. We should communicate good. Sabi ng Hebrews 13 verse 16, but to do good and to communicate, forget not. Ulitin ko. To do good, ang gumawa ng mabuti, and to communicate, huwag niyong kalimutan. For with such sacrifices, God is well pleased. Alam niyo ba yung salitang communicate dyan, mga kapatid? Yung word communication, in Greek word, that is koinonia. Koinonia means fellowship or sharing, mga kapatid. So, distribution. Nung binabasa ko siya kanina, mga kapatid, yung Greek niya, sabi ko, ito pala. Ang ibig sabihin ng communication o communicate is yung fellowship. Sabi niya, but to do good, gumawa ng mabuti, at makipag-fellowship o mag-share, ay huwag niyong kalimutan. Nakukuha niyo po? Nakikita niyo sa mismong bersikulo, mga kapatid. Ang paggawa ng mabuti, sabi ng Book of Hebrews, at pag-fellowship or pag-distribute o pag-share ng blessing, ay huwag niyong kalilimutan. For with such sacrifices, bakit sacrifices? Kasi when you share, it speaks of sacrifice. Why? Because what is intended for you, you don't think only for you. You share it to others. Yung para sa iyo, binawasan mo at ibinigay mo sa iba. Yung sa iyo, kinuha mo, ibinigay mo sa iba. Ang tawag dun, sharing. That is sacrifice. Kaya nga sabi niya, for with such sacrifices, sabi ng verse kanina, God is well pleased. Kaya yung fellowship, anong tawag dyan? Sacrifice, communicate. Doing good and communicate. Fellowship, ito. Yung pagpunta sa fellowship,
Sa involvement sa gawain, participation sa gawain, pag-attend sa mga gawain, sa worship. Anong tawag dyan? Koinonia. And that is communicate. Amen? You are communicating to God. You are communicating to men. You are sharing, nag-offering ka, nagbibigay ka, nagtatites ka, nagsishare ka, nag-love offering ka, nagpe-pledge ka, nagsasacrificial offering ka. Anong tawag? Sharing yon. God is pleased with the good deeds performed by His people. Kaya hindi mo namamalayan ang Diyos ay natutuwa. Ang Diyos ay nagagalak na makita. Anong sabi ng Hebrews 13:16 sa New Living Translation? Don't forget to do good and to share with those in need. O, tinan mo, yung New Living Translation, diniretso niya na. Sharing ka agad yung point niya. Don't forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that please God. Sabi ng NLT yan. Amen? Alam niyo, mga gumagawa tayo minsan ng mabuti, minamasama ng iba. Naranasan niyo ba yan? Naranasan niyo yan? Yung gumawa ka ng mabuti. Bandang huli ko pa yung masama. Anong pakiramdam? Ay, masakit pa yon sa breakup ni Katniel, mga kapatid. Minsan nakakadalang gumawa ng mabuti, no? Ayaw ko na nga. Palagi na lang ako masama. Kasasabi lang kanina huwag kayong manghimagod gumawa ng mabuti. O di balik ka na naman, sorry Lord. Gawa ka na naman. Yung nangyari kay Joseph the Dreamer. Binenta ka, pinag-isipan ka ng masama. Malay niya ba kung paborito siya ng tatay niya? Favorite siya ng tatay niya, di ba? Ginagawa siya ng damit. Di ba? Palanggang-palangga siya, mga kapatid. Pagdating ng panahon, napag-isipan siya ng mga kapatid niya na sip-sip sa tatay nila. At siyempre, panaginipin itong si Joseph. Joseph the Dreamer nga Inisip nila na yung palagi panaginip nito, dihado sila. Kaya nagkagalit sila lalo kay Joseph. Ang ginawa nila, yung batang walang muwang, si Joseph na walang muwang, he's trying to be a good brother, he's trying to be a good communicator, a good family member, pinag-isipan siya ng masama. So, to make the long story short, hinulog sa balon, binenta sa merchants. Pagdating dun sa merchants, mga kapatid, ginawang katulong, pinagbintangan, ikinulong, nakalimutan ng mga kaibigan niya sa presuhan. Hanggang sa isang araw, he was elected to the palace. He was from the pit, yung butas, P-I-T. He was from the pit, now he go to the palace. Palace. So hindi lahat ng nasa pit ngayon, nasa butas ngayon, nakahulog doon sa balon, ay palaging nasa balon. Isang araw, dadaling ka ng Diyos doon sa palace. We just need to believe. Tinan nyo, at the end of the day, to make the long story short, di ba, ginawa niya, dahil taghirap na, nagpupuntahan yung mga kapatid niya sa kanya. Hindi siya nagpakilalang siya si Joseph. Hanggang sa gusto niya makita si Benjamin, yung kanyang little brother, yung bunso. Kaya ginawa niya, nagplot siya na kunwari, iiwan dito isang kapatid. Balikan niyo yung bunso, dalhin niyo kung totoong yung bunso ay buhay pa dito. So dinala nila mga kapatid. Hindi makapigil si Joseph, mga kapatid, sa kanyang sarili nung makita niya na yung kanyang bunso na kapatid. Iyak siya. Pero hindi siya nagpahalata. Hanggang sa nagpakilala siya.
Ako mga kapatid, nagsisi yung mga kapatid niya. Takot na takot. Kasi pwede silang patayin lahat. Isang kumpas lang mga kapatid Joseph, pwedeng lahat sila dedo nung araw na yun. Pero alam mong sabi ni Joseph sa kanila sa chapter 50 verse 20 ng Genesis? But as for you, you thought evil against me. You thought evil against me. Wala kang ibang inisip kundi na masama ako. But God meant it unto good. Yung mga ginawa ninyo, na hinulog nyo ako sa balon, yung mga ginawa ninyo na binenta nyo ako sa merchants, at sinabi nyo sa tatay natin na ako'y patay na, yung ginawa nyo yun, bagamat yun ay pangit, evil sa paningin ng marami at sa paningin ninyo, pero sa paningin ng Diyos, yun ay kabutihan. Hindi para sabihin, sige, gumawa lang tayo ng gumawa ng kasalanan, kasi lahat pala sa mata ng Diyos yan mabuti. Hindi. Gusto lang ipakita ni Joseph sa kanila na, bagamat you intended evil for me, but God permitted so. Why? Because one day, sa ginawa niyong kabaluktutan sa akin, sa ginawa niyong kasalanan sa akin, ang ipapalit ng Diyos kaligtasan niyo. Para ipamukha sa inyo na kahit masama ang ginagawa niyo sa Diyos, mabuti pa rin ang ginagawa sa inyo ng Panginoon. Iyakan yung mga kapatid niya, mga kapatid. Nag-iyakan doon. Nung hindi ko makalimutan maigi itong binabasa ko sa kanina, but God meant it unto good, to bring to pass, as it is day, to save much people alive. To save much people alive. Nagtanong ako kanina sa Lord, sabi ko, Lord, anong participation ni Joseph sa kaligtasan? Ang objective ng Diyos sa buhay ni Joseph, makapagligtas. Ginamit ng Panginoon si Joseph para makapagligtas. Tanong, anong part ni Joseph sa kaligtasan na ginawa ng Diyos? Ang intention ni Lord, kaligtasan. Anong part niya, anong bahagi niya? Ito. By trusting God, that all that happens to him is good. Naiintindihan niyo ba yan, mga kapatid? Walang muwang yung bata. Pumunta sa field para tawagin yung mga kuya niya. Wala siyang ginawang masama sa tatay niya, wala siyang ginawang masama sa mga kapatid niya. Pero may nangyaring masama sa kanya. Hinulog siya doon, bagamat, Kuya, wag niyo ko ihulog ito, wag niyo ko iwan. Ginawan pa rin siya ng masama. Binenta siya, ginawan siya ng masama. Lahat ng masasamang ginawa sa kanya, alam niyo yung participation ni Joseph doon sa salvation na binigay ng Panginoon sa marami? Simple lang. Nagtiwala si Joseph. Nakikinig po ba kayo? Nagtiwala po si Joseph na bawat pangit na nangyayari sa buhay niya ay may kabutihang kalooban ang Diyos sa marami. Kaya hindi natin alam yun. Yung negative na nangyayari sa iyo, may pine-prepare pala ang Panginoon para sa kabutihan ng iba. Di mapakali si Lucky. Kumakain kasi ng asukal eh. Ako, ano ibig sabihin, mga kapatid? Yan lang ang participation niya. Ngayon, pwede ba natin i-apply sa sarili natin? This is a message of God sa atin. Paano tayo magte-take part sa salvation? Simply by trusting God. Now, whatever happens to your life, God meant it for good. God meant it for good.
nawalan ka ng trabaho, God meant it for good. It's not because God is punishing you. Nawalan ka ng anak, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng mahahalagang bagay sa buhay mo. May nangyaring ganito, may nangyaring ganon. Hindi mo inaasahan. God meant it for good. You just need to trust Him. You just need to trust God. Sampalatayanan mo lang siya, pagkatiwalaan mo lang siya, Lord, sa kabila nitong negative na nangyayari sa buhay ko, may ginahanda kang mabuti, hindi man para sa akin, kundi para sa ibang tao, Panginoon, inihahanda mo ang iyong kabutihan. Kaya, alam mo yung prayer natin, Lord, use me. O ngayon, ginagamit ka ni Lord, nagrereklamo ka. Akala kasi natin sinabing, use me. Gusto kong umawit sa simbahan, gusto kong tumugtog, gusto kong mag-usher. No! Hindi lang naman yun ang trabaho, mga kapatid, para sa Diyos. Kaya ginagamit tayo ng Diyos para sa iba. Kaya pag ginagamit ka, mayroon mga nangyayaring mga ups and downs sa buhay natin. God meant it for good. Bakit ganun, Pastor? Kahit anong gawin kong prayer, doon pa rin yun. Di mo wala yung parang pangit na sitwasyon sa buhay ko. Di lalo ka nang matuwa. Kasi kahit anong gawin mong iyak at luhod, nandiyan pa rin yan. Ibig sabihin, ginagamit ka ng Diyos. May inihahanda siyang isang napakalaking eksena sa buhay mo or sa buhay ng iba. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. But, when we talk about trusting God, it should be done willingly and patiently. It should be done willingly and patiently. Natitiwala ka nga sa Diyos, hindi naman willing, parang napipilitan ka lang. Or naiinip ka. Ay pag ganyan, mga kapatid, walang blessing dyan. Di ba ang patience is a virtue? Bertud, kapangyarihan, ang pagiging matiisin. Amen. Kaya magtiis tayo. Ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Akala ko may ayuda. Maliligtas. 1 Peter chapter 2 verse 20. 1 Peter chapter 2 verse 20, for what glory is it, if when you be buffeted for your faults, you shall take it patiently. But if when you do well and suffer for it, you take it patiently. This is acceptable with God. Pag nagkamali ka, at pinalo ka, dahil nagkamali ka, okay lang. Bakit? Nagkamali ka eh. Tanggap mo. Nakuha niyo ba? Pero kung wala kang ginagawang mali, pinalo ka. Papaluin mo rin? Nakuha niyo yung punto? Nakuha niyo yung punto? May ginawa kang mali, pinarusahan ka. Ay, tama lang yun, mali ginawa mo eh. Pero pinarurusahan ka, wala ka namang ginawang mali. Ang sabi niya, take it patiently. Tiniis mo. Pinalo ka, wala ka namang kasalanan ginawa, pinalo ka, tiniis mo yung sakit, yung hirap, yung pighati, tiniis mo. Sabi niya, this is acceptable with God. Kaya yung mga tinitiis natin, na bagamat di naman natin kasalanan, pero tinitiis natin, di ka nagre-reklamo, tinitiis mo siya. Ikaw yung parang lumalabas na masama at may pangit na ginawa. Bagamat alam mong hindi, pero tinitiis mo, sige, kahit hihiyan o sabihin ng tao, tinitiis mo. Sabi ng Lord, that is acceptable God. Ang hindi acceptable ay yung ganito, yung when you be buffeted for your faults, may mali ka, tapos pinanis ka, sabi niya, for what glory is it? Anong glory may bibigay mo kay Lord niyan? Wala ka may bibigay na kapurihan sa Diyos diyan. Mali mo eh.
Kaya ka pinarurusahan. Pero kung pinarurusahan ka, wala kang maling ginagawa, aba sabi niya, acceptable kay Lord, yung glory ang binibigay mo sa Lord. Kaluwalhatian. Nagniningning yung kaluwalhatian ni Lord. Everybody say amen. Tingnan niyo yung sinabi ng 1 Peter sa New Living Translation. Remember, it is better to suffer for doing good, if that is what God wants, than to suffer for doing wrong. Diba? It's better. Okay lang na mag-suffer ako, mahirapan ako dahil gumagawa ako ng mabuti. Kesa naman, sapagkat yun ang gusto ng Diyos, kesa naman na ako ay nahihirapan dahil gumawa ako ng mali. Excuse. Kailangan ko ng uminom ng aking gatas. Depende dito. Wala pa rin. So, yung aking lalamunan, hindi pa nakaka-recover, mga kapatid. Okay, so, it's okay to suffer if that God wants, di ba? Kung yun ang gusto ng Diyos, mag-suffer ka for doing good, di ba? Okay yun. May ginawa ka mabuti sa simbahan, kinutya ka. May ginawa kang mabuti sa kapwa mo, kinutya ka. Okay lang yan. Kaysa naman sa kinukutya ka dahil ginagawa mo yung masama. Mabuti na yon, mga kapatid. 1 Peter chapter 4 verse 19. New Living Translation. God will never fail you, mga kapatid. So if you are suffering in a manner that pleases God, keep on doing what is right. So if you are suffering in a manner that pleases God, kung ikaw ay nahihirapan, o nagsa-challenge ka, o nagsasuffer ka, na kung saan meron kang ginagawang kapurihan ng Panginoon, sabi niya, keep on doing what is right. Gawin mong patuloy kung anong mabuti. And trust your lives to God, who created you. Anong sumunod na sinabi niya? For He will never fail you. Ay, naku mga kapatid. Ito magandang example, mga kapatid, na hindi kayang tanggihan ni Lord. Yung prayer ng taong, alam mo yung dami niya ng suffering na tinanggap, wala naman siyang kasalanan, God will never fail that person. Anong ibig sabihin God will never fail that person? Isang tawag lang yan sa Diyos. Nakukuha niyo ibig sabihin? Isang tawag lang yan sa Diyos, mga kapatid. Pag umiyak sa Panginoon yan, at humiling sa Panginoon, hindi yan pahihindian ng Panginoong Hesus. Bakit po? Sapagkat He suffers a lot. Yung kanyang hirap, hindi siya naghihirap dahil mali siya. Naghihirap siya dahil may ginagawa siyang tama sa Diyos. Nakukuha niyo po ba yung ibig ko sabihin, mga kapatid? Nagwa-wonder kasi ako kung amen lang kayo ng amen o kung minsan kasi amen, amen. Para lang matapos ba? Amen. Amen. Amen na nga eh. Amen pala sabihin, bilisan mo. Amen na nga. Amen. So, hindi tayo pabayaan ng Panginoon. I'm so confident on this word, mga kapatid. Kung ang ginagawa natin, mga kapatid, ay para sa kapurihan ng Panginoon, and despite of that, na pagsasabihan ka na ikaw ay mali, na pag-iisipan ka na ikaw ay mali, na pag-iisipan na ikaw ay masama, mga kapatid, ako, humanda silang lahat, ipakikita ng Panginoon sa kanila, hallelujah, na ang Diyos hindi hihiwalay sa iyo. Hindi ka iiwanan ng Panginoon, mga kapatid. Sila, you can see their faults, you can see their failures, but they will never see you failing.
Makikita mo yung kanilang pagbagsak. Pero yung pagbagsak mo, hindi nila makikita. Dahil hindi ka babagsak kailanman. Ba't ka babagsak? Ang pundasyon mo sa Diyos. Doon mo ibinibigay ang lahat ng kapurihan. Tinitiis mo kahit masakit, kahit mga kapatid nahihirapan ka, tinitiis mo. Paano kang tutumba niyan? Ang Diyos ang haligi mo. Amen? Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. May reward naman yan eh. Naniniwala ba kayo ng paggawa ng mabuti may reward? Eternity. Ang kapalit niyan, mga kapatid. Yung ginagawa natin, may palaging reward yan, mga kapatid. Kaya kung tayo man ay gagawa, let's work for eternal reward. Nagtrabaho ka ng 7 araw, saswahod ka ng 7 araw. Bawas natin yung social benefits mo. Tsaka yung utang mo sa co-op. Yung advance mo. Diba? Yun, may nagtitinda ng ulam na kasama mo, bawas na rin yun. Ang daming deduction, natira sa'yo, kakarampot na lang. Yung 7 araw na pinagtrabaho mo, kahit gaano kasipag ang gawin mo, yun din yung ending mo. Pero ngayon, hindi ko sinasabing wag natin gawin yon. Ang sinasabi ko lang ay, mas higitan natin pagdating sa eternity. Yung bang may pakinabang. Yung bang ang pakinabang niya pay panghabang buhay. Pangwalang hanggang pakinabang. Amen? Ito medyo, yung word ni Paul, medyo nakaka-struck lang ng konti. Gusto niyo pakinggan? 1 Timothy chapter 6 verse 17. Tinayo. Sabi ni Paul, utusan niyo ang mga mayayaman sa mundong ito. May mayaman ba dito? Grabe kayo. Ayaw niyong aminin mo yan. Alam niyo mga kapatid, kahit di niyo sabihin, mukha kayong mayayaman. Ako nga, walang maniwala sa akin, wala akong pera eh. Ang tingin sa akin, mapera. Kahit saan ako magpunta, tingin sa akin, mapera. Mukha ba akong milyonaryo, mga kapatid? Kaya itong utos dito ni Paul, hindi para sa akin to eh. Ha? Hallelujah. Utosan. Pag ako may umaman, mga kapatid ko, kayo kalimutan. Maalala ko pa rin pangalan nyo. Kalimutan. Bakit? Hindi kayo kalimutan eh. Alam ko sinabi. Balik tayo sa Word of God. Sabi ni Paul kay Timothy, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. Huwag silang masyadong mataas ang tingin sa sarili. Huwag masyadong mag-isip ng mataas. Nor trust in uncertain riches. Mayaman na sila, paalalahanan nyo na huwag sila magtiwala sa mga temporaring kayamanan. Yung mga walang kasiguraduhang kayamanan. But in the living God, dapat magtiwala daw sa buhay na Diyos, who giveth us richly all things to enjoy. Hello? God is giving us things to enjoy. Hindi para gawin kang alipin ng pera. Money is meant for you to enjoy. Hindi para ikaw gawing alipin ng pera. Kaya pag may pera kayo, enjoy. Enjoy now. Kulong later. Aba, may konting blessing. Hindi, kumain ka sa mang-inasal. Hindi naman sinasabing lahat araw-arawin mo yan, lahat na lang ubusin mo doon. You should enjoy. Enjoy your blessing. Because God gave it us richly all things to enjoy. That they do good. Hello? That they do good. Sabihan mo sila na gumawa ng mabuti, that they be rich in good works.
Dapat yumaman sila sa paggawa ng mabuti. Ready to distribute, ready to share. Willing to communicate. Ano yung communicate? Sharing and fellowship. Willing to fellowship. Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Anong ending nito? Gumagawa ka ng mabuti, ang pinagpapawisan mong gawin yan, yung eternal reward. Sabi niya, anong dulo niyan? Eternal life. Kaya alam niyo, kahit gano'n ka kayaman, di mo mabili eternal life. Di mo mabili eternal life. Hindi lang natin ma-realize yun, mga kapatid. Pero, pastor, okay, siguro i-correct ko ng konti. Lahat tayo may eternal life. Kasi ang soul natin, hindi naman na mamamatay eh. For eternity na ang soul natin. Ang tanong, where do you want to spend your eternal life? Is it in heaven or in hell? Parehas eternity yon. Hindi matapos yung paghihirap ng pastor. Hindi. Sa impyerno, hindi matapos yan. Kaya, may eternal life pa rin sila. Pero hindi nga lang sa Panginoon. Tayo, gusto natin sa Panginoon. Amen? Gusto niyo ba sa langit mapunta, mga kapatid? Huwag niyo katakutan yung paggawa ng mabuti. Now na, gusto niyo? Not now. Kaya alam niyo, pag tayo, mga kapatid, binibigyan ng Diyos ng blessing, huwag tayong magmataas. Keep yourself humble. Kung binigyan ka ng Diyos ng 5, gumawa ka, gamitin mo yung 5 para makagawa ng mabuti, na mag-ending niya in eternal life. Binigyan ka ng Diyos ng 10, abay, mas lalo ka maraming gagamitin. Hindi, binigyan ka ng Diyos ng 5, isa lang yung ginagamit mo. Yung 4 sa'yo. Personal. Minsan nakukuha pa yung isa, hinahati pa. Nakukuha yung ibig sabihin. Ang hiningi ni Lord sa atin, ilang percent? 10. Pati nga yung 10 na hinihingi na siya, kinukuha pa natin eh. Lord, pahiram ng 5. May gagawa ba si Lord? Sige. Oh. Tapos yung 5 na tira, pinagbabalakan pa. May balak pa sa 5 na natira. Mga kapatid, what is due for God is only for God. What is due for Cesar, let's give it to Cesar. Everybody say amen. Kaya alam niyo, mga kapatid, kung tayo magkakaroon lamang po ng pagkakataon na bigyan ng Diyos ng marami pang resources, let us not be afraid of using them for the glory of God. Huwag tayong matakot, mga kapatid, na gamitin ito para sa kapurihan ng Panginoon. Ang iba sa inyo, nakikita ko, mga kapatid, talagang all out. Kapag pagdating sa gawain ng Panginoon, walang limit. Kahit isusubo na lang, gagamitin pa para sa gawain ng Panginoon. Which is good. Pero tinobserban ko yung mga ganun tao, hindi ko nakikita naghihirap sila, mga kapatid. Ako pa ngayon nahihirapan na magbantay sa kanila eh. Hinihintay ko mag-fall down, pero hindi. God will never fail you. Promise niya yun eh. Kasi inuna mo, di ba, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idadagdag ng Diyos. Bakit? Kasi ang tingin ng marami, nawalan sila. So gagawin ng Diyos yung nawala sa'yo, dadagdagan ka ng Panginoon. Dadagdagan ka ng dadagdagan. Kaya ang taong inuuna ang Panginoon, nagiging abundansya ang buhay niya. At noticeable siya, observable siya, pansin siya. At tanong, sige, mga kapatid, mayroon ba kayo nakitang tao dito na mapagbigay sa gawain? Huwag yun ang sabihin pangalan kung sino. Isip nyo lang, mapagbigay yan. Tanong, yung taong naobserbahan nyo mapagbigay sa gawain, nakikita nyo bang na parang natuyuan na? Parang ano na? Natuyuan ng blessing, ba ganon? Naubusan. So natuyuan. Meron? Hindi mo sila makitaan na sila parang lupaypay na lupaypay. Hindi mo sila makita na parang pagod na pagod sa paglilingkod. Pero may problema yan. Tayong problema yan.
Pero kung titingnan mo mga kapatid, parang wala. Amen? Parang si Lucky, walang problema. Alam mo, kailan magkakaroon problema yan? Paglaki niyan. Yan ngayon, hindi niya pa alam kung ano yung problema. Siya pa ang pinoproblema ngayon, di ba? Sunod na mga ilang panahon, siya na ang problema. Kaya alam niyo mga kapatid, kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong pagpigilan ng mga bata na lumapit sa Kanya. For such is the kingdom of heaven. Para daw ang kaharian para sa mga katulad nilang bata. Ano yun? Yung bang hindi iniisip yung problema. Amen. Pero bless yung mga ganyan. Sana hindi na tayo lumaki. Oo nga, kung pwede lang, maging ganyan na lang, habang buhay. Ibang hindi mo iniisip kung sino magtatrabaho, kung may kakainin ka o wala. Basta wala. Magagalit ka pa pag walang wifi. Diba? Magagalit pa pag walang wifi, nagdadabog pa. Pero tinan mo siya, Kapatid, walang problema. Siya yung maging bata, mga kapatid. Ayaw naman natin doon, di ba? Pero yan ay isang illustration na ang Diyos, mga kapatid, hindi nagpapabaya sa atin. God will surely reward us with His blessing as long as we do all the glory for Him. Palakpakan po natin ang Panginoon.